Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Nakiyak po natin ang ating mga katabi, mga kapatid. At sabihin po natin, glad to see you, sister. Glad to see you, brother. Amen. Baka isang araw. Praise God. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Glory to Jesus. Protector natin. Purihin po ang ating Panginoon. Glory to Jesus. Tayo po manalangin bago tayo mag-upisa sa pagkinig ng salita ng Diyos. Lord, salamat po sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyong anointing, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang palaging kasama po namin at hindi po kami iniiwan. Salamat, Panginoon, sa aming awit, sa mga awitin po namin, sa pagpupuri at pagsalamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri sa araw na ito, at ikaw po Lord ang magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong likod, at yung pangalan lamang po ang maitaas. Panginoon, ikaw po makita po namin, ikaw po marinig po namin sa mula umpisa sa matapos. Thank you, Lord Jesus, at sa iyo po namin ibinabalik ang tagumpay sa umaga nito, sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Last time, mga kapatid, ay sabi ko nga, I am not going to preach, but to teach. Amen? Teaching. Napag-usapan at tinuro po sa atin na hindi lahat ng mga pagsubok na dumarating po sa atin ay hindi po galing sa demonyo o hindi galing sa diablo. May mga pagsubok na dumarating po sa atin na ito ay ipinahintulot ng Diyos dahil ang gusto ng Panginoon ay ma-establish yung ating karakter. Amen. Merong siyang gustong gawin o buwin sa ating bilang anak niya. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay mahalaga sa Panginoon, mahalaga siya sa atin, mahal po niya tayo, at tayo po ay may magandang kinabukasan pagdating sa ating Panginoon. Siya ang may magandang plano sa buhay natin. Kaya ayaw niya, mga kapatid, na tayo ay mapariwara o mapahamak. Kaya ang nais ng Panginoon ay turuan tayo. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang mga anak, ang tinuring ng anak ay kanyang dinidisiplina. Amen? Hindi niya dinidisiplina yung hindi niya anak. Yung mga anak sa labas, mga kapatid, hindi niya dinidisiplina yun. Kahit naman kayo, mga kapatid, hindi niyo pwedeng pagalitan. Pag sinabi kasing disiplina, mga kapatid, hindi po yung saktan, hindi yung i-correct. Hindi natin i-correct yung hindi naman kabilang doon sa pamilya natin. Ang i-correct natin ay yung nandun sa membro ng pamilya po natin. At ang sabi ng Panginoon, yung kung hindi nga natin makikita yung pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, hindi natin ito makita, tayo po ay nauwi doon sa earthly minded. Yung pangatwiran po natin ay palaging makalaman. Yung umiira lagi sa atin yung laman, yung personal, yung kung ano yung nasa loob natin, hindi umiira yung spiritual na katwiran ng Panginoon sa atin. Kaya merong mga tao na napapahamak, na nagkakamali sila ng mga desisyon sa buhay nila. Ang akala nila sa Diyos yung ginagawa na akala nga nila sa Diyos yun, pero hindi po sa Diyos ang nagiging ang nagagawa po nila. Ngayon po. So, tuloy po ang ating Panginoon. Kaya ito na last time, mga kapatid, ay yan po ang pinaunawa sa atin at ang nais ng Panginoon sa atin na paunawa, mahalaga bilang tayo mga Kristiyano is yung tayo po ay in line doon sa lagi sa Panginoon. Yung buhay natin naka-align lagi sa Panginoon. We agree always in the Lord. Naka-agree tayo. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun, doon tayo lagi nag-agree. Kung meron mang mga problema dyan na gusto humadlang dyan, mga kapatid, laging ang buhay natin naka-align lagi sa ating Panginoon.
Amen? Huwag tayong aalis doon sa alignment na yun. At kapag tayo, the more we align our life with the Lord Jesus Christ, the more we align, the more we see God working in our life. The more we see how God is moving in our, even in our family life, in our, how we live with our family, sa araw-araw na ginagawa natin, lalo natin siyang makikita na siya ang laging kasama po natin. Amen po? So, napakahalaga na lagi tayo naka-align, we agree in the Word of God. Amen po? At yun ang isa sa natutunan natin last Sunday, at yun ay pinagpapatuloy natin. At pagdating po sa mga pagsubok na ito, pag sinabing pagsubok, mga kapatid, ito yung pagsubok na pag nagtagumpay ang pagsubok, at hindi tayo ang nagtagumpay, yung pagsubok ang nagtagumpay sa atin, tayo ay nahulog po dun sa pagkakamali. Amen? Pagkakasala, o anong nakasala tayo. Hindi bigo po tayo. Nagkakaroon po tayo ng frustration sa buhay natin. At ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid, ay kung paano ba tayo magtatagumpay doon sa mga tukso, sa mga pagsubok, sa mga temptation, paano ba tayo magtatagumpay sa kasalanan? How not to sin? Paano ba tayo hindi magkakasala? Tanong yan, mga kapatid, na kung iisipin mo, sabi parang imposible kasi araw-araw tayo nagkakasala. Kahit na sabihin natin, ligtas na tayo, born again na po tayo, Christian na tayo, we still have this, yung lust. Amen? We are in the flesh, at nag-a-arise yung flesh na yan sa ating katawan. Hindi lang yan nagmamanifest sa atin sometimes because alam natin, nare-realize natin, Christian kasi tayo kaya ayaw natin, kung magagalit man tayo, kahit galit ka, parang ayaw mong magalit. Pero actually, yung loob mo, sobrang galit ka na eh. Amen po ba? Ayaw mo lang ilabas because you know, you are a Christian. Or, ayaw mong ilabas kasi takot ka na doon sa mga consequence na pwedeng mangyari. Kasi pag nagalit ka, ganito mangyari, ganyan. Amen po, mga kapatid. So it is a big question. At kung makikinig tayo sa mga pangaral ng iba, mga kapatid, ang sasabihin sa atin, nasa sa iyo. Ikaw yung willpower mo. Yung pagpupusa mo, pagpupumilit mo na huwag kang magkasala. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang magkukontrol, ikaw ang magsasaway, ikaw ang magdidisiplina sa sarili mo para hindi ka makagawa ng kasalanan. Amen? So, yun ang maririnig po natin sa mga preacher. But still, mga kapatid, even those preachers preaching like this, they are in this kind of problem. Na kahit sila, hindi naman talaga nila kayang pigilan kasi napipigilan nila pero still, nandun po yung kasalanan. Nandun pa rin yung pita na yan na hindi natin napagtatagumpayan. Nandiyan pa rin yan. Hindi mo lang yan nilalabas, tinatago mo lang yan. Pero isang araw lang labas yan at magugulat ka na lang. Nandiyan pa pala, meron pa pala, akala ko, ligtas na ako, akala ko, born again na ako, akala ko, okay na ako, yun pala, meron pala akong itong galing. Amen. Everybody say amen. Amen. So now, mga kapatid, ang sagot, wala po sa do not sin, wala sa iyo ang sagot, wala sa willpower mo ang sagot, naroon po sa salita ng Diyos. The answer must come from the Word of God. The answer must come from the Scriptures itself. Amen? Kaya pag sinabing Scriptures, mga kapatid, from the Word of God, dinadala tayo nito doon sa lugar na kung saan naroon ang lumang tipan. At ang lumang tipan, nandun din, mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon sa lumang tipan ay yung mga types. Pag sinabing types, mga simbolo. Katulad nito, mga kapatid, nung istorya sa Old Testament, nang ilabas ng Diyos ang buong bayan ng Israel mula po doon sa Egypt, nang ilabas po sila doon sa Egypt, yun ay pagiging born again ng mga tao.
during that time. Amen? So it was a type ng born again sa Old Testament. Amen? Sa panahon natin ngayon, ang pagiging born again is when you put your trust in the Lord Jesus Christ who died at the cross for you. Amen? And God raised Him from the dead, so you are now born again, you are now a new creation, you are now a new spirit, your spirit now is resurrected spirit. You are now reborn spirit. You are no longer in your flesh, you are in the spirit, the resurrected spirit of Jesus Christ, the life of our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid, sa panahon natin sa New Testament. But in the Old Testament, the picture, yun yung larawan mga kapatid, the types mga kapatid, nung ilabas sila sa Egypt, yun ay naging born again po sila. Yun ang pagiging born again po nila. Amen? So, nasaan yung experience nila na naging born again sila? Nung sila ay inilagay nila yung kanilang tiwala doon sa Lamb, the Lamb of God. Ano yung Lamb of God? Bago sila lumabas ng Egypt, ay pinatay nila ang Lamb of God. Bakit Lamb of God? Because it was from the Word of God na sabi ng Panginoon, magpatay kayo ng Lamb. Amen? Alagaan nyo to, pagdating ng 14 days, patayin nyo ito, kunin yung dugo, at yung dugo ipapahid nyo sa hamba, at sa hamba at doon sa sombrero. Kung ito yung hamba, ito yung pintuan nyo mga kapatid, ito yung sombrero, ito yung hamba. Ipahid nyo ang inyong dugo sa sombrero at doon sa hamba, dito at dito. Larawan mga kapatid ng cross. Kaya when they put their trust in the Lamb of God, habang ibig sabihin, ginawa nila yun mga kapatid, pinatay nila yung lamb na yun, yung tupa na yun, at yung dugo, pinahin nila rito, larawan mga kapatid ng kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus. Kasi naroon po yung horizontal, naroon yung vertical. So, larawan ng krus, nakikita nyo, pag nilagay nyo ito ng dugo, nandiyan yung tumutulog, di ba? Maagos pababa ang dugo. Madali pababa. That's how we are washed from our sins. Ang sabi ng Panginoon, during the night of the Passover, sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. Kapag nga, sabi niya, lagay niyo ang dugo sa inyong mga hamba at sa lintel, sa sombrero, sapagkat mamayang gabi ay darating yung angel of death. Papatayin lahat ng panganay na lalaki, panganay na babae, matanda, bata, hayop, papatayin lahat. Amen? At kapag nakita niya yung dugo, sabi niya, lalampasan ko kayo. Kaya tinawag ko yun ng pass over. Lalampas ako sa inyo. I will not move on you. Walang mapapahamak. Ang sabi ng Panginoon doon, ang sabi ng Diyos doon mga kapatid, hindi niya sinabi na, when I see the blood, hindi niya sinabi, kapag nakita ko ang pamilya nyo na nandun sa loob ng bahay na mabait, maganda ang buhay, matulungin, maibigin sa kapwa, hindi sinabi ng Panginoon yun. Ang sinabi niya, when I see the blood. Hindi niya sinabi kung yung pamilya na yun ay maraming natulungan, yung achievement niya. Hindi. When I see the blood, it is the blood. Ayun po mga kapatid. Kaya during that time, nung nagtiwala sila doon mga kapatid, kinagabihan, nung ginawa nila, kinabukasan, ng madaling araw, lumabas na po sila. Amen? Maintindihan nyo, kung imagine niyo mga kapatid, habang kumakain sila, bago sila lumabas ng gabi na yun, bago sila lumabas ng gabi, at sila ay kumakain ng lamb, kinakain po nila yun. At habang kumakain sila, yung angel of death, nandun sa labas. Maraming pinapatay, matanda, bata, pinapatay po ng angel of death. Walang nakakaligtas. Lahat ng walang dugo, mga kapatid, lahat yun, patay lahat po. Merong iyak dito, iyak doon. Bakit? Biglang bumabagsak na lang yung kanilang hayop na panganay,
Yung kung may matanda doon, kung may lalaki, babae, lahat bumubulagta ko lahat yun sapagkat dumarating po yung angel of death. Yun po ba mga kapatid? Amen? So yun po yung larawan ng pagiging born again nila na sila po ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po mga kapatid, kung tayo po ay hinugasan ng dugo ng Panginoong sa Kristo, we are washed away. Our sins has been washed away by the blood of Jesus at the cross. Within us, mga kapatid, tinubos tayo ng ating Panginoon, tayo po ay inilabas sa pagkakabihag po natin sa ilalim ng kaaway o ng kasalanan. Amen? Lahat po tayo inilabas. Amen po ba mga kapatid? Katulad kung paano inilabas ng Diyos yung buong bayan ng Israel, inilabas po sila. Inilayo po sila doon sa Egypt mismo. Kukuha niyo po ba yung idea mga kapatid? Sapagkat si Pharaoh ay larawan niya mga kapatid ng demonyo. The devil. He is the devil na kung saan mga kapatid, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang tyranny. Yung kanyang masamang paghahari doon sa bayan ng Diyos. Yung Pharaoh. Alipin po ang mga tao doon. Nandiyan ba tayo mga kapatid? Wala silang magawa, kundi maging alipin sumunod sa pinaguutos ng hari ng Pharaoh. Maliwanag po. At ang sabi doon mga kapatid, nung lumabas po sila, ang sabi sa Psalms chapter 105 verse 37, they brought out with silver and gold, and none of them feeble. Nandiyan po yun. Sa baba lang. Ayun po ba? So, hindi ka nakapalik. Lagot tayo. So, pakibasa lang po mga kapatid. 105 verse 37. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila at lumabas na dalay mga gintot, iyak. Everybody say amen. 105 verse. No, Sunday lang basin. Yeah, I know. He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. Dito tayo tinanong kapatid. Kaya nga, sa ngayon, kapag ipinangaral ng Ebanghelyo, yung pag sinabi Ebanghelyo, mabuting balita, mga kapatid, no? Kapag ipinangaral sa church about silver and gold, yun ay larawan ng ano? Kayamanan yun, di ba? Kayamanan. So, pag nagturo ka ng kayamanan, sasabihin, wealth gospel. And sabi niya, none of them was feeble. And there was none feeble among his tribes. Sa Tagalog, mga kapatid, wala isa man na malulusog sila. Yan. Well, lahat sila malulusog. Dito tayo mga kapatid. Paano naging malusog yun? For 400 years, sabi natin 400 years, mula bata hanggang tumanda ng iba doon, mga kapatid. Wala silang ibang ginawa kundi maging alipin. Ayan. Hindi nagmamarcha, mga kapatid. Dinudurog nila yung trigo. Bubuhat. Kumbaga, nandun yung legwork nila. Legwork. Malakas ang tuhod mo, matibay ka, kaya pati yung mga uubod-ubod na makatanda din mga kapatid, talaga, pag nakikita nyo naman yung palabas, di ba? Hindi ko na kailangan kwento. Amen? Yun mismo yung nangyari doon. Lahat, pati yung mga uubod-ubod na yun, mga kapatid, kung ilang milyong tao, lahat sila malusog. Bakit sinabi malusog? Because something happened. Something happened the night before they came out of Egypt. What happened? They ate the lamb. The lamb of God. Kumain po sila ng tupa. Lamb. At yung kinain nila na yun, mga kapatid,
Kaya nga tayo, sa panahon ni Jesus Christ, di ba? Ano sabi? Sabi niya, I am the Lamb. Si Jesus Christ is the Lamb of God. Sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ano ba tayo mga kapatid? There is healing. Pero pag pinangalan mo ang healing mga kapatid, sabi nila, gospel healing. Wealth and health. Kaya, paano kaya pag ganito, delikado, mag-ingat sa nangangaral. Tingnan nyo, pagdating sa wealth, our church ay kontra doon sa avarice. O ano yun, yung pagiging greedy, pagiging kahaman sa salapi. Amen po. Ang sabi ng Panginoon, the love of money is the root of all evil. It's not the money. It is not the money per se. The love of money. Even those people who do not have money, kahit wala kang pera, you love money. And that love for money is the root of all evil. Yeah, while you work and work because of the love of money. But there is blessing. Sabi nga ng Panginoon dito God brought them out with silver and gold. Bakit? Kasi yung blessing na yun, mga kapatid, hindi para sa sarili mo, kundi para ipagsamba mo sa Diyos. Yun ang ihandog mo sa Panginoon, hindi para sa sarili mo lang. Amen. But it's not about the money that we are reaching today. Amen po, pinagit ko lang yung mga kapatid. Even those healing, marami din na naniniwala na health gospel yan. No, this is not health gospel. Pero yung nag-health na kumukontra din mga kapatid, pag nagkasakit yung anak niya, siya mismo maghahanap ng doktor para pagalingin yung anak niya. Pero hindi siya naniniwala sa health gospel. So it's not health gospel. Amen? Walang health gospel. But God provides healing. Ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya yung mga hindi naniniwala sa kagaling ng mga kapatid, pero sila, gusto talaga nilang gumaling, yung kung sino man yung kamag-anak, yung relative nila na may sakit, gusto nila talagang gumaling. Hindi na nila iniisip kung ano ang pinaniniwalaan nila sa Diyos. Hindi na, walang kwenta na sa kanila na ang Diyos ang papagaling. Walang kwenta na, basta ang gusto ko gumaling kung sino man yung may sakit sa kanila. Wala na silang pakialam kung naniniwala ka silang hindi. But there is healing. Ito sabi ng Panginoon dito. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ang Diyos ay nagpapagaling hanggang ngayon. Amen. Last time, sinabi sa atin niya, God gave us the authority. The church has given the authority to use His name to cast out, to drive out demon, to heal the sick. Amen po. At hindi kailangan yung pastor, mga kapatid. If you have the authority from God, use your authority given by God. Amen. Kaya wala nagiging dahilan. Sabi mga pastor, pag dito talaga, may sakit ako, hindi ako pwede. Manghina talaga ako dito wala talaga. Where's the power of God? Where's the authority that was given to you? Amen? You just use the authority. Hindi kailangan sabi ng pulis, parahin mo truck na yan. Sige. Hindi mo gagawin na yung mga kapatid Just raise your hand. Amen? And the truck with power and energy will stop. Why? Because of the authority that was given to you. Because you are a policeman. Amen? If you are the Son of God, you have the authority to
to command, to cast out every demon, every sickness. Amen. You see? Everybody say amen? Palapakan natin muna ang ating Panginoon. Praise God. Alam mo mga kapatid, even this mga yung gustong magpagaling, why? Because you love your family. Diba? Gusto mo gumaling yung pamilya mo. Why? Because love, mahal mo sila. And that love comes from God. The Father, He loves us so much. And He wants you healed. Amen? Yung pagmamahal mo sa relative mo na gusto mong gumaling siya, yung pagmamahal na hindi yung galing sa'yo. Galing sa Diyos mo. Siya ang unang nagmamahal sa'yo at gusto kong pagalingin. Kaya pag hindi mo nakita yung pag-ibig ng Diyos, pag sinabi yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, yung mahal ka ng Diyos na mahal ka ng Diyos na hindi ka katulad ng ibang tao. Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi katulad ng ibang tao. God has a special love for you. Kung God so loved the world, yes, God loves the world. Amen? But iba yung pagmamahal. Pero meron siyang ibang pagmamahal doon sa totoong lumalapit sa amin. Kung paano ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung nandito siya sa lupa, lahat ng humipo sa Kanya, kaya sila ay may mga iba't ibang paniniwala, may mga superstitious belief. Pag hinawakan nila ang Panginoon, that time, gumagaling po sila. Amen? Walang sinisipera ang Panginoon. Nakikinig po ba tayo? Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Walang sinisipera. Pero, yung isang babae na gumaling dahil sa inaagasan siya ng dugo, at nanampalataya, totoong nanampalataya, mga kapatid, hindi pwedeng hindi tumigil ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi siya minto at lumingan. Tuwang siya gumaling dahil sa siya ay totoong nanampalataya. God is not a respecter of person. Walang tinatangi ng Diyos sa tao. Pero He is a respecter of faith. Na kapag ikaw may pananampalataya, kahit ilang iba-bypass ng Panginoon para sa iyo. Para sa iyo. Because you have faith. Amen. Ganun talaga ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ng mga alagad, Lord, sabi niya, sinong humipo sa akin? Sabi niya, dami yung humipo lahat sa dito. Bakit ko tinatanong? Basta may humipo sa akin. Naman po, interesado ang Panginoon sa totoong pananampalataya. Everybody say amen. Napangato natin ang ating Panginoon. So, nakita natin, mga kapatid, na ang bansang Israel, nung ilabas sila ng Panginoon, inilabas sila sa Egypt, on the way, na paglabas po nila, they were already born again. Amen? Pero, pansinin nyo, mayroong humabol. Kahit na sila ay pinayagan ng lumabas ng Pharaoh, pero pinahabol pa rin sila. Sinugod pa rin sila. Tama po ba? At sila ay po natakot. Di ba? Natakot lahat sila eh. Na ibig sabihin, mga kapatid, dito sa panahon natin ngayon, kahit minsan nagtataka tayo sa buhay po natin, kahit na born again na tayo, still we have enemy. Amen? Even though we are now saved, we are now born again, but still we have enemy. May kalaban pa rin. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Naintindihan niyo po ba? May kalaban pa rin tayo. Yun yung larawan na yun. Hanggang doon sa dulo, hanggang hindi sila nakatawid doon sa dagat, mga kapatid, nandun pa rin ang enemy. Bumabangon pa rin ang enemy.
bumabangon pa rin yan sa atin. Yung takot, yung pangamba, yung pag-aalala, bumabangon yan sa atin. Biglang, Takot ako, hindi ako sisimba, baka maulan, bumagyo. because of that enemy. Everybody say amen? At kaya na ngayon mga kapatid, dahil sa ganyan, nakakalimutan natin kung ano tayo sa Panginoon. Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. At kung minsan, naiingit pa tayo doon sa mga tao na yun na wala namang alam sa Panginoon. Naiingit pa tayo sa buhay nila. Naiingit pa tayo, bakit sila pinagpapala, ako hindi. Bakit sila asensado ka? Hindi mo alam kung ano dinadaanan nila. Hindi mo alam, hindi na nakakatulog yung iba sa kanila. Kahit nagdadrive ng kotse ng kapatid, hindi mo alam, walang tulog yan. Palaging puyat yan dahil sa trabaho nila. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero ikaw, na you are the child of God. You have the peace of God. You have the fullness of joy. You are blessed than them. You are more blessed than them. Sila tumatawa sa matala ikaw dito, nag-iinip ka. Ano ba dito? Ang inip dito. Sila tawa ng tawa, enjoy. But you do not know. You forgot who you are in Christ. Amen po. Kaya minsan may mga tao, mga kapatid, pagka kausap mo yung mga tao, ang sasabihin sa'yo, bakit si ganito? Bakit si ganon? Kristiyano na yun, pero paloko-loko. Yun ang tinutulong example, yung mga Kristiyano paloko-loko. Bakit si Kristiyano na yun, bakit ganon? Ganon ang ginagawa. Ba't ganyan? Hindi mo ba tayo mga kapatid? Ang tao, laging mas gusto nilang pag-usapan yung mga mali ng ibang tao. Ayaw nilang pag-usapan yung mga gumagawa ng tama. Gumagawa ng totoo. Ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nilang ibigay kung sino talaga yung mga sumusunod sa Panginoon. Ano laging ituturo nila? Bakit ganito? Maganda naman to. Pero bakit ganito ugali? Bakit si ganito? Ganyan. Ganyan ang ugali. Bakit hindi mo tingnan si Pastor Rudy na isang pastor na laging nagsisimba? Bakit hindi mo tingnan si Pastor Ray? Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Bakit hindi mo tingnan si Sister Annalisa na mayroong fullness of joy? Mayroong kagalakan lagi sa Panginoon. Bakit hindi sabihin yan? At bakit hindi nabanggit yung mga gumagawa ng palpak? Why? Because kung anong meron ka ngayon sa Panginoon, you are too glorious. Naroon sa iyo ang kalwalhatian. At kapag nakita yung kalwalhatian mo, sapaw sila. Nawawala yung pili nila sila yung tama. Amen. Kaya kailangan, alam niyo, sabi ng Panginoon, basahin natin. Ephesians, ito yung pagiging mabuting tao, mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse 11. Ito yung paano yung mabuhay ng maayos, mayroong fullness of joy. 5:11 ng Ephesians. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubugang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ngayon. Verse 19. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Everyone say amen? Anong sabi dyan mga kapatid? Sa inyong pag-uusap. Ano yung pag-uusap niya? Yung kung hindi na nagiging, yung nakikipagkwentuhan tayo, di ba? May nakikilala tayong tao. Ang sabi doon, sa inyong pag-uusap, in speaking to one another in psalms, pwede bang in hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
Ibig sabihin nito mga kapatid, importante yung ating emosyon sa Panginoon. Yung feelings natin, importante yan na tayo lagi masaya sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, when you speaking to one another, speaking in psalms, hymns, singing melody in your heart, ibig sabihin, pag nakikipag-usap ka, hindi mo naman kailangan, this is the day of the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pautangan ako. This is the day of... Oy, magluto na nga kayo. This is the day of the Lord has made. I will rejoice and... Maglaban-laban na nga kayo dyan. Hindi. Ibig sabihin, sa puso mo pala mga kapatid, nandun na, maawit ka na sa Panginoon lagi. That's why you have the fullness of joy. You have the peace, not just peace of mind, but peace in your heart. Peace in your spirit, and soul, and your body. And a merry heart does good, like medicine. A merry heart does good, like medicine. Yung nagagalak ang puso mo, gumagawa yan ng kagalingan sa iyo. That's good like a medicine. And it has no side effect. Amen? Kaya, everybody say amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. And nais na tayo sa atin, mga kapatid, maging komportable tayo sa Panginoon. Doon, because in His presence, sabi ng Panginoon, there is joy and pleasure forevermore. In His presence, there is joy. There is fullness of joy. In the presence of God, there is joy. Amen. Alam niyo anong ilabas ng Panginoon yung mga Israelita? Lahat ng yung buong bayan ng Israel. Alam niyo, sa 14 verse 8, pakibasa po ninyo. Ng Exodus. Pinagmatigas si Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Yun lang. Sa ibang version. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon na hari sa Ehipto at hinabol niya ang mga anak ni Israel. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. Lubos na pagkakatiwala. Okay. Sa English, basahin natin. Ando na, basahin, take note ha. Nung lumabas sila sa Egypt, meaning yung sila ay naging born again. Referring to yung born again nila. Nung sila ay naging born again, mga kapatid, lumabas sila ng may buong pagtitiwala. Amen? Hindi para bang lumabas sila, para bang walang alam. Sa tagot na tayo, tatakbo na tayo, tatakas na tayo, ililigtas na tayo ni Lord. Ililigtas na ba tayo ni Lord? Saan doon? Hindi ka, may buong pagtitiwala. Amen. Pakibasa po sa English. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with a high hand. Amen. Yun ang gusto kong puntuin sa atin. God brought out the children of Israel with a high hand. Paano yung high hand? High hand. Pag lumabas kayo sa pagkakaalipin, pag lumabas kayo sa pagkakabilanggo, where is your hand? Labas. Labas na ba ako? Nasa labas ka na. Ito kayo sa grupo. Nakakita na kayong bilanggo na gano'n, mga kapatid. Pag lumabas ka, pagkakabilanggo, hindi na hanggang kami. Hi. Woo! Woo! I'm free. Nung ilabas tayo ng Panginoon sa Egypt, ang sigaw natin, Lord, thank you, I'm free. Lord, thank you, I'm free. Nasa loob ka ba? Nasa labas ka. Lord, I'm free.
I pray, Lord. Hallelujah. Sa tingin nyo, type yun mga kapatid, type. Ano type? Simple. Nung lumabas sila, they were with high hands. Actually, hindi naman yung sabi ng Panginoon, I brought them out with my hands, with my strong arm. It was the arm of the Lord. It was not your arm. Eh, nung lumabas tayo mula sa Egypt, nung tayo maging born again, mga kapatid, hindi yun dahil sa sarili natin. Dahil yun sa Panginoon. Hindi yun sa lang, kasi mabait akong tao eh. Pinanganak ako ng, alam mo ba, saan magkakapatid akong pinaka-honest? Hindi. Ay, honest ka, ang dugo mo, may dugo ka ng kasalanan. Hindi ka pwedeng magandang sa Panginoon. Only the blood of Jesus. Ina-accept ng Panginoon. And the blood of Jesus is eternal. Nakakahugas siya ng kasalanan, even past, present, and future, because the blood of Jesus is powerful. Eternal. Holy, pure, powerful. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Bawi tayo sa Panginoon. Nasa labas na ba tayo? Bawi tayo sa Panginoon. Taas natin ating kamay. Ay, sabi niya. Taas mo na. Wala pa sinasabi si pastor eh. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Nung lumabas sila ng Egypt, may nagsabi, oh, taas mo kayo. Taas mo kayo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Wala nagsabi. Galing po yung sa loob nila. Naramdaman nila, nadama nila, malaya na sila. Kapag naramdaman mo yan sa puso mo, walang magsasabi sa iyo na itaas mo ang kamay mo, itataas at itataas mo yan. Kaya nga may awit, itataas, itataas kita. Sa buhay ko, itataas kita. Walang magsasabi sa iyo, awitin niya. Awitin mo yan. Why? Kasi naramdaman mo eh. Totoo ka sa sarili mo. Amen. O, minsan, tinan mo kailangan pa sabihan ng pastor, kailangan pa nagsabihan ng MC, o awit tayo, manalangin tayo, taas natin ang kamay. Pastor, akala ko pa magtuturo pa. Everybody say amen. Tama? Isa pa, point. Isa pang point. Sino nanonood ng boxing? Amen. Sino nagbo-boxing dito? Nagtago na. Yung mga boxer, siya pa naman yung bibigyan ko ng sample eh. Sino nanalo sa boxing na naglaro nakita nyo? Oh, si Pacquiao nakita ko. Oh. Yung nanalo si boxing, di ba? Bago siya nanalo, dugo-dugoan siya. Ha? Amen? Tama dito, tama doon. Ang bubuksan ako, ibay-ibay na, di ba? Amen? Pero hindi deklara na kung sinong panalo. Ano nangyari kay Pacquiao? Ang panalo! Ang panalo! Si Pacquiao! Yay! Ako po ang panalo! Ganun po ba? Ang panalo! Sino ang hindi nagtataas ang kamay? Ikaw. Amen. Subukan mong talo ka sa boxing. Ang panalo. Yung kabila ang panalo na sila sa kamay. Ako din. Di ba nakakatawa? Amen. Pero alin na mas nakakatawa? Ang panalo! Tapos ang nagtaas na kamay yung talo. Tapos yung panalo mga kapatid. Sabi ng talo. Mas nakakatawa yun eh. Amen. Pastor, magturo ka na lang. Okay. Hindi, sa totoo lang. Ako, ngayon ko rin na-realize yun. Ngayon ko na-realize, pero matagal ko nang ginagawa ng taas na kamay.
Walang nagsasabi sa akin dito sa harapan, magtataas ako. Kahit yung nag-pray dito, taas natin kami, hindi nagsasabi, ako magtataas. Sinong gumagawa niya mga kapatid dito? Na nagtataas na kami, walang nagsasabi. Totoo ba yan? Sabi, kapatid ko ka. Nagkadugo. O yung iba, Pastor, next Sunday na lang. Total, nagturo naman tayo ngayon. Nagturo tayo mga kapatid. Amen! Amen. Kasi isip namin talo tayo eh. Sabi, ang panalo! Sabi niya, talo ako siya panalo. Alam niyo, pag hindi tinasa kamay yun, demonyo tataas ang kamay. Sabi niya, panalo ako Lord. Oh, kita mo, oh, talo to, oh. Dugo-dugo, ano, oh, ako panalo. Sabi ng demonyo, ikaw naman, panalo ako eh. Nagmamakawa ka. Sige na, Satanas, panalo ako, di ba? Ay, naku po mga kapatid, tuktukan mo sa Satanas, mga kapatid. Amen. Kaya sabi dyan eh, buong tiwala. Amen. Nilabas sila ng Panginoon na may buong tiwala. Hindi nyo ba alam na lumabas kayo sa bahay, buong tiwala na. Nakita na kayo, nagbuong tiwala na kayo sa Panginoon. Everyone say amen. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam nyo, ngayon ko lang ito habang pinag-aaralan ko ito mga kapatid. Sabi ko, sabi ko, tingnan mo nga naman yan. Habang minimeditate ko yung Word of God, tingnan mo, pag nag-meditate mo kayo sa Panginoon, naisip mo eh. Nag-meditate ako, sabi ko, sabi ko, taas ang kamay. Bakit nga ba yung mga tao, kahit anong gawin, hoy, magtaas ka ng kamay. Sabi niya, oo. Nahiya ba mga kapatid? Nahiya ka, manalo ka. So what is that na nahiya? It's your flesh. That's the flesh. You are no longer in the flesh. You are in the Spirit. Live in the Spirit. Do not live in the flesh. You are not debted to the flesh. Wala kayong utang sa laman. You are in the Spirit. Wala tayong pagkakautang sa laman para sumunod tayo sa laman. Sabi ng laman, huwag ka, mahihain ka, takot ka, duwag ka, huwag mo itaas ang kamay mo. Amen? Huwag mong sundin yun. You are in the Spirit. Taas mo kamay mo. Duwag pala ako. Tataas ko kamay ko dahil panalo si Lord sa buhay ko. Amen. Hindi dahil sa ikaw. Huwag mong isipin sa ikaw. Alam nyo, we were once under sin. Tayo, we are in bondage to sin. Dati po, nabibingag po tayo. They were enslaved. They were in bondage to Egypt. Pero nung ilabas sila, they were born again. Kaya nga nung dumaan doon sila sa dagat, di ba? Sa dagat, tumawid sila, mga kapatid. Larawan po yun ng bautismo sa tubig. Kaya tayo bautismo sa tubig. Larawan ng death, burial, and the resurrection ng ating Panginoong Kristo. Kaya meron ganun sa Egypt, yung the night of the Passover, yung gabi na yun. Kaya nakita natin ang Panginoong Kristo siya namatay sa krus. Pero hindi din natin nakita na nung gabi na yun, durog ang ulo ni Satanas. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. And on the third day, God raised him from the dead. Para ipakita kung sino ang panalo. Para itaas ng Panginoon ang kanyang anak. At saan siya itinaas? Hindi lang itinaas ang kamay. Itinaas siya doon sa taasang trono ng Diyos. Andun ngayon ang ating Panginoon. Hallelujah! At tayo ngayon, mga kapatid, binigyan ng bagong buhay na kay Kristo. Amen? Kaya nga, sagot mga kapatid doon sa nagsasabi na, paano ba tayo hindi magkakasala? How can we stop sin? Hindi natin dapat tingnan yung sagot na, huwag kang magkasala. Pilitin mo yung sarili mo. Hindi mo mapipilit ang sarili mo na huwag magkasala. The more na pinipilit mo yung sarili mo huwag kang magkasala, lalo kang magkakasala. Lalo kang magkakamali. The more na pinipilit mo, dapat ngayong araw na to, sumusunod na ako sa Panginoon. At hanggang itong araw na to, ayusin ko na ang buhay ko kasi ang Kristiyano na ako. The more na kasi hindi yun sagot.
ang sagot dapat nanggagaling sa Scriptures. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito mga kapatid, sa Colossians chapter 3 verse 1. Basahin natin, Colossians 3:1. 3 verse 1. Yamang ginuway na kayong muli sa nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na pinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:1. Tama po ba? Amen? Okay, sabi dyan, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. If then you were raised with Christ. Sa Tagalog yan, mga kapatid, kung kayo ay, ayan, muling binuhay. Kung kayo, yamang kayo. Yamang binuhay kayong muli. Tingnan nyo na yaman, hindi kung, no? Na para bang may kondisyon. Kung, hindi sabi, yaman, ibig sabihin, nangyari na eh. So, kung nangyari na ito, you must have the consciousness na nangyari na yun sa buhay mo. Hindi para bang, mangyayari pa lang yata eh. Hindi, nangyari na yun sa buhay mo. Binuhay ka na. Nung nakipag-isa ka kay Kristo, binuhay ka ng kasama ni Kristo. Amen? Kaya yung sa New Living Translation niya, sa English, dito sa New King James is if. Di ba? If. Pero yung if na yon, pag inintindi natin yung meaning ng if na yun, mga kapatid, since you have been raised with God. Since you have been raised with God. With Christ. Since you have been raised with God. Ibig sabihin, mga kapatid, na-realize mo. Amen? Amen po, mga kapatid? Na-realize mo na ikaw ay binuhay na ng Panginoon. Yun ang unang-unang dapat na maramdaman mo dahil binuhay ka na ng Panginoon. Na-realize mo. Until you realize, you cannot have the power to overcome sin in your life. Hindi yan yung bigla mo lang gagawin, magpupumilit ako, magsisikap ako. Hindi ganun. You must first realize that you have been raised with Christ. And that gives you the power to overcome every sin. Lahat ng mga temptation sa buhay mo, yung mga pagtukso, yung mga, anong tukso natin? Di ba pag natutukso tayo, ano nangyari natutukso tayo ng demonyo, tutuksuhin tayo, magalit ka. Tutuksuhin tayo, sumama loob mo. Tutuksuhin tayo na magtanim ka ng galit sa kapwa mo. Tutuksuhin tayo na mag-isip ka ng masama sa kapwa mo. Tutuksuhin tayo na maingit ka sa kapitbahay mo. Lahat yun, tutukso sa iyo yun eh. Amen po ba mga kapatid? Kasi laging isa, nandun ka eh. Hindi mo na realize na ikaw, wala ka na doon. Nabuhay ka na kay Kristo. And you are blessed with Christ. Everybody say amen? Amen. Itong mga lustful desire natin, sinful desire sa katawan natin, mga kapatid, na naandyan. Kahit na born again na tayo, sabihin natin ligtas na tayo, pero naandyan pa rin yan, mga kapatid. Naandyan pa rin yan. Amen po? Kahit na naandyan pa yan, mga kapatid. Pero pagka naintindihan natin yung nais ng Panginoon sa atin, ma-overcome natin. And when you realize that you are already born again, you are now a new creation in Christ. You are being raised with Christ. Lahat ng yan ay you will reign above that sin. You will not be under sin, but you will reign above. Tatapakan mo ang kasalanan. Everybody say amen? Sa verse 5, tingnan nyo to. Basahin niyo po ang verse 5. Kaya patayin ninyo ang mga pagnanasang mga mundo, ang pangkiapit, kalumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, kasamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Diyan po. Ang sabi niya sa 5, therefore, put to death your members which are on earth. Inisa-isa po dito mga kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid put, mortify. Sabi niya, put
to death. Sinabi, pero pansinin yung salitang therefore. Therefore. Hindi basta sinabing put to death, pero may salitang therefore. Hindi din yung therefore. Ibig sabihin ng therefore, may nangyari na before. Bago mo gawin, bago mangyari, bago mo magawa na magtagumpay ka doon sa lahat ng gawa ng kaaway niyan, sa lahat ng temptation na yan, sa lahat ng tukso na yan, pansinin mo yung context. You have been raised with Christ first. Amen? Na-realize mo muna na ikaw ay may tawag sa Diyos. You have a high calling. Ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay iniligtas ng Diyos. Amen? Ligtas ka na. Pero kung hindi naman yan ang iniisip mo, paano mo mapagtatagumpayan yung mga ganitong tukso sa buhay? Hindi po. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, si John ang nagsabi, sabi niya, beloved. Ang tawag niya sa mga Christian, beloved. Mga pastors, sabi niya, beloved. Addressin niya yung mga mananampalataya, beloved. Ako, pwede ko kong sabihin, beloved. Diba? Mga minamahal. Nalagyan? Mga minamahal. Ginagamit ko ito lagi, mga minamahal. Pero, pag tinignan nyo talaga yung gusto sabihin ni Pablo dyan, mga kapatid, na mga minamahal sa Tagalog. Tama ba? Beloved. Amen? Hindi ito basta ginamit lang ni John. Ang ibig sabihin ni John dito, mga kapatid, you are the loved ones. Kayo ang minahal ng Diyos. Kayo ang minamahal ng Diyos. You are loved ones. You are the loved ones. You are the one whom God loves. Hindi, may mga minamahal na para ako nagmamahal sa inyo. Hindi. Ang ibig sabihin ni John dito, mga kapatid, kayo yung mga mahal ng Diyos. Kayo mismo. You are the loved ones. You are loved by God. Everybody say amen. So, ano ang sagot, mga kapatid? How to not to sin? So, tingnan natin doon sa istorya, mga kapatid, na yung enemy, bagamat sila ay nakalabas na sa Egypt, imagine nyo nakalabas na po sila ng Egypt, malaya na po sila, pero dumating pa rin yung kaaway. Para alin? Sugurin sila. Kaya sa buhay natin, kahit born again na tayo, Christian na tayo, may mga sumusugod sa atin, may mga umaatake sa atin ng mga kalaban. Kaaway. Hindi po ba? Na gusto kang ibubo, gusto kang ibagsak. Kaya, yung nung makita ng mga Israelita na hinahabol sila ng kaaway, ng mga enemy, yung kaaway, yung mga chariots, di ba? Chariots, parang ibuli sila, paalipin uli sila, nung makita nila, they cry out with Moses. Sabi ng Moses. Yan, nagagalit na sila kay Moses. Ganoon na yun, so sobrang takot niya kung ano nang sinasabi nila. Amen? So, anong sagot, mga kapatid? Na kahit na tayo born again, nandito pa rin ito, mga kapatid, because, tandaan nyo, ang sagot, the same lang ang sagot, mga kapatid. Tingnan natin, yung cross, na kung saan namatay ang ating Panginoon sa Kristo. Yung kamatayan ni Kristo sa cross, ganun po tayo naging born again. Kung paano namatay si Kristo sa krus, that is how we were born again. Why? Because Christ took our sins on the tree. Amen? Tinanggap niya yung ating kasalanan nung siya ay napako sa krus. He took our place. Tayo ang dapat naroon, pero kinuha niya yung lugar natin. Para sinabi, anak, huwag yan. Pupunin ko yung place mo. Ako ang nandyan. But why? Because I am the Lamb of God. Lamb, hindi laba. Lamb of God who will take away the sin of the world. Amen? Kinuha niya yung place natin doon sa krus. At makinig tayo, mga kapatid. Hindi lang po yung place ang kinuha sa atin. Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Kundi yung ating mismong lumang pagkatao. Yung ating old you. O-L-D. Old you.
Kinuha ng Panginoon yun. Yung old you natin na laging nagkakasala, yung old you, na gusto laging gumawa ng kasalanan, yung old you, tinanggap ng Panginoon yung sa Diyos. Everybody say amen? He took that in His own body. He took that in His own person. Bilang tao siya, yung kung anong meron sa inyo, yung all nyo tinanggap ng Panginoon Kristo in His own self, in His own person, at the cross. Amen? Lahat po yun, mga kapatid. Dahil doon sa kamatayan ng Panginoong Kristo, yung all yun natin, kung paano namatay si Kristo, namatay na rin nakasama ni Kristo. Kaya wala na yung all yun sa atin, naroon na sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang nasa atin ngayon is the new you in Christ. Not new you in yourself, still in yourself now. New you in Christ. Everybody say amen. So the old you that loves sin, that always have bad thoughts, yung lagi nag-iisip na, Lord, bakit mo ako binigyan ng kasalanan? Lord, bakit nangyari sa buhay ko to? Lord, bakit? Bakit ako ganito? Hindi, yan yung old you, mga kapatid, nakita nag-question sa Panginoon. Pati yan, inalis na ng Panginoon niya. That old you is already dead. Say dead. Dead. It's already dead. Pag sinabing dead, dead. Let's read Romans chapter 6. Ayan, bumukas na. Oh, bumukas. Oh, may nagpo dito. Sa akin po. Wala po. May magic. Verse 5. Saan sa 5? Ayan. Basahin natin. 5. Ayun. For if, ayan. Basahin natin. Verse 5. If we have been united together in the likeness of death, likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man, dito yung lolo nyo, old. Our old man, dito yung lolo natin, dito yung tatay natin, tayo mismo, your old you. Our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, with that we should no longer slave to sin. That is in verse 5. Ano po? The old man, this is the old you that loves sin, that old you that is from Adam. Ito yung galing kay Adam. Ito yung old you na walang ginawa yan kundi magkasala. You cannot but sin. You cannot do good but sin. Mag-iisip ka ng mabuti, pero ang magagawa mo lagi magkasala. Why? Because this old you is not walang sagot, walang lunas. It's beyond repair. Hindi kayang i-repair. Amen? Ano mang bagay na hindi kayang i-repair, basura mo na. Malawanan po ba? Hindi, i-repair na, ayusin mo. Hindi, okay pa to. Electric pa namin sa bahay ng kapatid, ilang repair na, hindi maayos-ayos. Kailangan ng bago. Electric pa. Hindi pwede i-repair. Ganyan ang kasalanan sa tao. Beyond repair. So, kung hindi mo natin ito naintindihan kung sinasabi dito mga kapatid, at wala tayong, hindi ko mag-gets yan. Mga kapatid, makinig tayo. Kung hindi nyo man ito naintindihan, wala pa rin mababago dito sa sinabi ng Panginoon. Ito pa rin ang sinabi ng Diyos. Alam mo ba? Ang sabi diyan, the old man has been crucified with Christ. Your old you has been crucified with Christ. Amen? What you are now, ano kayo ngayon, kung sino kayo ngayon, kung ano kayo ngayon, you are now the new risen Christ. Kayo na ngayon, yung bagong tao kay Kristo. Sapagkat namatay na kayo, kasama ni Kristo. Hindi tayo, kundi yung ating old man.
Yung you, yung old you. Naiintindihan ko ba natin mga kapatid? Okay, verse 7, basahin natin. 7. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Oh, everybody say amen? Sabihin dito, ano mangyayari mga kapatid kung tayo namatay na kay Kristo? Ibig sabihin mga kapatid, makinig tayo dito. Kung nararamdaman man natin to, kung hindi, mga kapatid, pakiramdam nyo lang. Kung hindi nyo nararamdaman, kayo ay patay na kay Kristo, pakiramdam nyo lang sapagkat ito ay sinabi ng Panginoon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Walang kinalaman dito yung feelings natin o yung emotion natin. Everybody say amen. Hindi natin kailangan pumasok doon sa realm na yung mundo ng puro feelings, puro emotion. Hindi natin tayo dapat pumasok doon. Lahat ng ito ay salita ng Diyos. This is the Word of God, the declared Word of God. Lahat ng ito is established divine fact. Established divine fact, divine truth, katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So nothing to do with the realm of emotions, feelings, and experience. It's all in the realm of faith, pananampalataya. Faith is not, alam niyo, faith in the New Testament is not about feelings. Na parang dito mga kapatid, di naman nag-exist yan eh. Di naman nag-exist yan. Pero pag matagal tayong maniniwala dyan, isang araw, mangyayari yan sa atin. Hindi naman, yan, salita lang ng Diyos yan, pero hindi ganyan yan. Yung the more na habang tumatagal tayo, naniniwala tayo, isang araw mangyayari sa atin. No, that is not faith. Makinig tayo, ang faith ng Bible ay ganito. Faith in the New Testament is this. Although I do not perceive it, in my five senses, anong five senses natin? Feeling, seeing, touch, hearing, smell, sight, hearing, smell, taste, and yung touch, di ba? Yung five senses. Kahit, although I do not, hindi ko nararamdaman yan dito sa lahat ng five senses ko. Still, that is the fact. Amen? Nararamdaman ko, it is the real fact. Alam niyo kung bakit? Because our five senses is just limited. Amen? Amen. Yung five senses natin is limited. Katulad nito mga kapatid. Kapag sinabi ng Diyos sa atin ngayon, na tayo ngayon, dito sa lugar na to, ay nakapaligiran ng radio wave. Naniniwala kayo? Or radioactive wave sa paligid natin. Naniniwala ba kayo? Yes. Pero hindi nyo nararamdaman. Yes. Oh. Kaya nga tayo pag may cellphone. Pag may cellphone tayo, anong tinatanong natin? Naka-online ka ba? May wifi ba? Kasi pag walang wifi, kasi sinabi walang wifi, kaya pala wala, hindi wala. Hindi mo kailangang maramdaman yung wifi. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Hindi mo alam maramdaman, hindi mo nang intindi. Kasi sabi, may wifi, you can connect. Because we are here, surrounded with radio waves. Pero hindi mo na nararamdaman, limited yung senses natin. Ito yata yung radio wave. Hindi.
you just do. You just use your cellphone. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. So, kailangan lang natin gamitin yung ating cellphone kahit wala naman tayo nararamdaman. Di naman natin eh. Hindi na paano mapasok ng cellphone to? Paano ka? Hindi eh. Yun na yun. May wifi. Okay. Connect ka na. Hindi na kaya ng senses natin yan. Scientifically na lang. Kaya sometimes mga kapatid, no, yung feelings, yung emotions natin, we cannot rely on it. Wala man nararamdaman natin sa katawan natin. I don't care. Basta, ang mahalaga, ang Diyos. Naniniwala ka doon sa sinabi ng Diyos. I am crucified with Christ. And I am raised with Christ. Amen? Magiging mga piloto, di ba? Yung mga piloto, yung ganyan, nagpapatakbo nagpapalipad ng aeroplano, di ba? Sa mga aeroplano, nagpapalipad, mataas na, di ba? Sabi niya, hindi naman natin alam kung gaano kataas yun, pero pag sinabi niya, naniniwala tayo, pero hindi natin ramdam yun kung gaano kataas yun. Basta mataas. Pero nandun na tayo, naniniwala na kagad tayo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pero pagdating sa Diyos mga kapatid, ito sinabi ng Panginoon, parang pwede ba magbigay ng sign? Ito sinabi ng Panginoon, hindi ako ganun kabilis maniwala eh. Pero pag sinabi ng piloto mga kapatid, nandito talaga sa mataas na lugar, fasten yung seatbelt. Kasi hindi natin alam mga kapatid, yung piloto pala may utang. Gusto mo pala mag-suicide, yung pala. Ihulog na pala niya yung aeroplano. Ay, ikaw tiwala. Sabi yung pilot, kasi yung seatbelt daw eh. Tiwala ka agad sa tao eh. Pero sa Diyos, ang hirap ang tao maniwala. You need sign. Hindi basta maniwala. Ano yung saan ba siya balilinggo niya? Lagkwenta yan. Kaya natin baliwalain yan. Wala namang nangyayari. O yan. Diba? Ano ba ang Diyos sa atin? Ano ba ang Panginoon sa atin? Hindi ba tayo minimit ng Panginoon every Sunday? Hindi ba tayo kinakausap ng Panginoon every Sunday? Amen! We are His people. Kaya tayo, minsan, mga kapatid, no? Yung feeling natin, mabilis tayong dayain. Minsan yung tao na hindi naman natin kilala, may sinabi ganito, naniwala agad tayo. Bakit? Kasi tao yun eh. Hindi mo alam, yung tao nagkikwento sa'yo, may sinasabi sa'yo mga kapatid, may pagkasinungaling pala. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At siya nagsisinungaling o nagsinungaling. At kahit lahat tayo dito mga kapatid, may pagkasinungaling eh. Aminin natin, di ba? May pera ba yan? Wala. Ang may 5 piso. Pwede ba kaya pera? Wala nga eh. Bigyan ako ng daw candy. Hindi mo ba talaga mga kapatid? Lahat tayo, maybe in the past, mas matindi ang pagsisinungaling natin. Nandiyan ko ba tayo mga kapatid? Pero madali tayong maniwala sa tao. Mortal yung tao, pero pinaniwalaan natin. Nakita na natin maganda yung lalaki. Gwapo, mga kapatid, mayaman. Ayos to, maniniwala na ako dito. Kahit hindi mo kilala, stranger. Sasama ka doon. Pero sa Diyos, mas pinaniwalaan mo kaysa sa Diyos na ano. Kahit kailan, hindi siya magsisinungaling. Sabi ng Bible mga kapatid, the God who cannot lie. Hindi sinabi doon, the God who will not lie. No, hindi sinabi na, the God who will not lie. Ang sabi, who cannot. Iba yung cannot sa will not. Nandiyan mo ba mga kapatid? Maybe will not today, pero maybe. Iba yung will not. He cannot lie. Dahil sa iyo. Hindi siya magsisinungaling. Pag sinabi niya, you are dead from your sin. You are dead. Everybody say amen. Amen. Kaya yung free dito, yung verse 7, the word free dito, sa Greek word yan mga kapatid is justified. Justify ka. Free from sin. Ginastify ka na. Kaya kung yung kailangan mo ba bang maramdaman? No? Sabi niya, hindi, talagang feeling ko, kanina lang, galit ako, kanina lang, talagang gusto kong yung bisyo ko, ganito eh, hindi mo makinong ganyan. Kahit nararamdaman mo yan, mga kapatid.
Ano? Amen? Kahit nararamdaman mo na, hindi yan ang totoo. It's a lie. Amen? Amen? Kapag tingnan niyo dito, minsan mga kapatid, yung feelings natin, yung emotion natin. Ako dati, nung ako sumasakay ng bus, mahiluhin ako eh. Di ba? Sino mahiluhin dito sa bus? Sumakay. Lalo yung provincial bus. Pag sumakay ka sa bus, tapos pagbaba mo, hilo ka. Feeling mo mga kapatid na wala ka na sa bus, pero ano ba? Oh. Ang tanong, pupunta ka ba sa doktor? Hindi. Bakit? Alam mo, wala ka na sa bus eh. Dahil doon sa bus. That's your feeling. Dinadaya ka ng iyong emotion. Wala ka na sa bus, feeling mo nasa bus ka pa. Feeling mo lang. Feeling lang. Marami pang bagay, mga kapatid, na yung feeling natin, sinisira yan eh. Walang ano yan eh. Yung matagal na ugong. Wala na. Meron pa. Wala na. Di, meron pa eh. Oo. Pinaiiwan. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Tayo nilinisan ng Panginoon, hinugasan na tayo ng dugo ng Panginoon, pero ikaw ha? Oh, meron. Mabilis siyang nag-rise up very fast. Taas ang dugo mo, nag-rise ka agad. Pero yan, ready mo again. Nandiyan po ba tayo? Amen. Marami pang halimbawa mga kapatid. Dati, ang alam ng tao, ang mundo, flat. Diba? Kailan lang na-discover na ang mundo bilog. Kahit nakita natin yung mundo ay mundo bilog, sabi niya, ang mundo flat. Yan yung paniwala ng tao eh. Kasi inisip mo, pag nagbiyahe ka, yung matagal, ang lahat ng biyahe mo, sabi hindi nahulog. Flat. Eh, kasi kung bilog yan, kung ano yan, hindi nahulog. Hindi nahuhulog, flat ang mundo. O, meron tayo science ngayon eh. Sabi, hindi, bilog po talaga. Maniwala ka na, Brad. The world, sabi ng Panginoon, the world is round. No, I don't believe the world is flat. Ay, tayo mga kapatid, ito panahon natin ngayon is a battle of truth. This is the battle of truth. Sa Amerika ngayon, nagkakagulo sila kung sino talaga ang totoong magiging presidente. Battle of truth, sino yung sabi ng totoo? Tao ba, in social media, in the news, lahat na naririnig natin mga kapatid. Kailangan malaman natin ang katotohanan at walang ibang katotohanan kundi ang Bible. Amen. Ang salita ng Diyos. Kailangan natin mga kapatid mag-stick at maging close doon sa salita ng Diyos, sa katotohanan. At lalo na ito, yung overcoming sin, mga kapatid, is found in the Scriptures. Not in the picture kung sino-sino. Tigilan mo kasalanan mo. Ang totoo sa'yo talaga yan. Sa'yo nagagaling, dapat tumigil ka. Nasa sa'yo kung babago ka. Hindi. Nasa Bible. Nasa Scriptures. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, you are already dead. Amen? You are already dead. But not in your experience, not in your emotion, not in your feelings. And so where? It was in the body of Jesus Christ. 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross for you, for me. And I died with Christ. And I died in Him. You died in Him. Hindi sa emotion natin. Kay Kristo nangyari po yun. He died for us, for our sins, and we died with Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say amen. Christ died for us, and we died with Him. So, tuloy natin nasa verse 8. Diyan po ba? O yan. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. For the death that He died to sin, once for all. But the life that He lives to God. 11. Likewise, you also,
Reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Pansinin niyo the word reckon sa mabuting balita. Reckon. Verse 11. Ano sabi? Ituring. Ibilang, ayan, ituring. Alam mo kung sinabing ituring, pag ganito yan. Yung reckon dyan, mga kapatid, ganito po, yung reckon is to count as it is. Pag sinabing meron kang pera sa bangko, meron kang pera sa bangko. Hindi pag sinabing may pera ka sa bangko, sabihin mo, bangka, siguro, hindi, meron ka talagang pera. You count it. Binibilang mo talaga yan. Amen? Reckon yourself to be dead indeed to sin. So, how are we dead to sin? Sabi dun sa verse 7. Yan. And this 5, verse 5. Sabi yan. That our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away. Five, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the like manner, yung likeness din mga kapatid, in like manner, the same manner. No? We are dead to sin in the same manner. How often? The same manner, like in his likeness of his resurrection. No, yun pala yung verse 5. Ano po? In the same manner ang sabi doon. Kung paano si Kristo namatay, ganun din po tayo namatay. Kaya sabi niya, record. Yung record, yung talagang ina-account mo na namatay si Kristo para sa iyo at ikaw ay namatay na kay Kristo. Kasama ka ni Kristo na namatay sa krus. Kinuha niya yung ating old man ay tinanggap ng Panginoon doon mismo sa kanyang sariling katawan. Naintindihan po ba natin, balikan natin yung verse sa baba? Oh, verse 11, di ba? So, paano tayo mamamatay? In the likeness. Record, at sabi dyan, verse 11. Likewise, so, yung likewise yun, same manner, reckon yourselves to be dead to sin. Nawala. Romans 11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin. So, reckon, yung i-account mo sarili mo, yung dead to sin, kasi your old man is already dead in Christ. We died in Christ. Amen? Amen po, mga kapatid? And, sabi niya, but alive to God in Christ Jesus. So, sundan natin sa verse 12. Hindi kasi pwede, wala dito. Wala. Okay. Tuloy ko yung basa sa verse 12, mga kapatid. Therefore, yan. Another therefore. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lust. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lust. Sa Tagalog, pakibasa. Huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga tuta. Ayan. Ito, basahin nyo dyan. Ang sabi dyan, parang inuutusan ka na huwag mo nang paghariin yung kasalanan, yung pita ng kasalanan. Ano yung pita ng kasalanan? Maaaring yung pita ng kasalanan na yun, yung pita na magalit ka, yung pita na mainitin ka, yung pita na madali kang sumaan loob, naghihinanakit ka, no? Yung revenge, no? Yung last na unforgiving, yung wala kang pagpapatawad, nandun yun, no?
No? Yung way ng Panginoon doon para wag mo yun gawin. Mga kapatid, yung way na yun para wag mong gawin ay may kinalaman yung unang sinasabi. Yung verse 11, ang sabi doon mga kapatid, reckon yourselves. Reckon yourselves that you are indeed to sin. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Na ibig sabihin, yung ginagawa mo na ngayon na hindi mo pinaiiral sa buhay mo yung last na to, magagalit ka, hindi iyan effect ng gawa mo, ng action mo, na ikaw mismo yung nagpipigil, hindi. It is because you realize that you are indeed dead to sin. Patay ka na sa kasalanan. Hindi dahil sa ginagawa mo to at pinipigilan ko to, hindi. You are dead to sin. Amen? Yung effect na yun, na ginagawa mo na yun, hindi mo na pinahintulutan. Ano yung gusto ng Panginoon dito? Do not let sin reign in your mortal body. You do not, the power to let not your sin reign in your body, yung power na yung mga kapatid, makukuha mo yun pag na i-account mo, na reckon mo that you are already dead to sin. Ba't hindi mo na nare-reckon? Hindi mo na-reckon yun. Kumbaga na-analyze, hindi mo na-estimate. Para bang sa isip mo, meron pa ang kasalanan, may kulang pa. Hindi ka magtatagumpay, hindi mo mapipigilan. You have no power. Yun ang nagbibigay sa iyo, yung salita na yun ng ating Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Amen. Palapakan mo muna natin ang ating Panginoon. Kaya, pansinin niyo yung salitang therefore. Therefore, di ba? Ang therefore laging nasa dulo yan. So, yung therefore dulo, na pipigilan mo na. Bakit mo pipigilan? Kasi dito na-realize mo na. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hindi pwedeng, basta pigilan mo, kaya mo pala yan, gayahin natin, pigilan din natin sa atin. Hindi mo pinipigilan yan. You must first realize, or reckon to yourself that you are indeed dead to sin. Naramdaman mo, you perceive. Naramdaman mo na, tama mo, tinanggap mo yun sa buhay mo. By faith, you are dead to sin. Hindi kasi binabasa ng mga tao, yung iba, akala nila, sabi sa Bible, sabi dito, therefore, patayin mo daw yung, wag mo raw hayaan, ikaw, hinahayaan mo kasi. Hindi yung ganun, mga kapatid. First, sabi niya, therefore, reckon yourself to be dead to sin. Pag lagi natin iniisip, tingnan nyo, the more we align our mind, our emotion doon sa salita ng Diyos, pag-inalay natin, sabi, I'm dead to sin. I'm dead to sin. Therefore, dead. Pag may galit dyan, ginagawa mo yan, I'm dead to this. I'm dead. So, tingnan mo, hindi mo kailangan mag-struggle na lalabanan mo yung kasalanan na hindi ko mag-struggle. Hindi ko sa already dead. Pwede mo ba tayo mga kapatid? You're dead to sin. Amen? Kaya ang isipin mo, kung palagi tayong naka-inline doon sa salita ng Diyos, doon sa established, ito yung established fact ng Panginoon eh. Parang noon mga kapatid, katulad dito. Parang ganito. Dati, yung buhay mo noon, nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, parang ginagawa mo lang yun, akala mo sa pamilya mo lang. Pero ngayon, nung makilala mo ang Panginoon, nagtatrabaho ka, hindi lang para sa pamilya mo. Kumbaga ginagawa mo yun, alam mo, may direksyon na yung buhay mo sa Panginoon. Nakuha po ba mga kapatid, nagkakaroon ka ng established fact sa Panginoon. Na bakit mo ginagawa to? Hindi para masenso ka, magtagumpay ka sa buhay mo, hindi. Kundi alam mo ang Panginoon ang nagbibigay lahat ng kailangan mo sa buhay. Siya ang nagpuprovide na lahat ng pangailangan mo. Siya ang nag-iingat sa iyo. Siya ang nagbabantay sa iyo. Amen po ba? Siya ang nagsusupply sa iyo. Siya ang nag-guide sa iyo. Siya ang nag-lead sa iyo. Siya ang nagtuturo sa iyo. Yun. Andun yung established fact, established truth na ang buhay mo naka-align doon sa Panginoon. The more you align yourself, the more you see God in every area of your life. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Everybody say amen. Amen. Palapakan po uli natin ating Panginoon. We agree with God. Alam niyo, ang Diyos, makinig tayo mga kapatid.
Sa tingin niyo po ba, mga kapatid, ang Diyos sasabihin ng Panginoon kapag tao tumanggap sa Panginoon? At nakita niya na, uy, may pagkakasala ka pa. Uy, nagkakasala ka pa. Sasabihin ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pala nangyari sa'yo na namatay ka sa krus. O namatay ka sa kasalanan. Hindi sasabihin ng Diyos yun. Kasi, tinubos ka na eh. Paano niya sasabihin na, oh, nagkakasala ka pa? Ibig sabihin, hindi ka pa namatay sa kasalanan. Paano ba hindi ka pa namatay? No? Yung kasalanan, hindi pa namatay. Nung namatay si Kristo sa krus. Hindi sasabihin ng Panginoon gano'n. Ano po ba tayo, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba? Hindi niyo sasabihin na pag mayroong nagkasala sa atin, ay, sasabihin ng Diyos, hindi pa siguro namatay ito sa kasalanan. Hindi. Mga kapatid, ang Diyos hindi nagsasalita katulad ng tao. Ang Diyos hindi nag-isip katulad ng isip ng tao. Everybody say amen? Ngayon, tingnan natin. Sa Exodus, wala pa rin, ha? Dito tayo mga kapatid. Ayun na. Exodus. Ay, thank you, Lord. O, dito tayo mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Pero actually, introduction pa lang ito. Exodus 14:28. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. Sa Tagalog, itong last line na to. Pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. The word, not so much as one of them remained. Dito tayo tingnan, kapatid. Ito yung type. Diba? Type ng born again. Kaya, yung tubig, mga kapatid, ay yung tubig na binuksan ng Panginoon. Di ba? Yung sambo, binuksan ng Panginoon yun. Yung tubig na yun. Larawan yun, mga kapatid, ng death, burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po. Nung namatay si Kristo sa krus, muli siya nabuhay. Amen, mga kapatid. Ang tubig ay larawan dito sa nangyari na to. Ang tubig ay larawan po ng kamatayan. Isipin nyo, bakit larawan ng kamatayan nyo? Kung yung tubig na yun, mga kapatid, ay hindi binuksan ng Panginoon. Hindi niya binuksan. Di ba? Apaw ang tubig. Pero binuksan ng Panginoon yun, para ano? Makadaan lahat ng mga Egyptians. Sorry. In Jesus' name. I'm wrong. But I'm still the righteousness of God. Amen? Okay. Binuksan ng Panginoon para makapasok yung lahat ng anak niya na Israel. Then, nung nakalampas na yung anak ng Diyos, mga kapatid, isinara naman ang Panginoon. Yan, sabi doon. Then, water returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh. Lahat, army, horsemen, chariots, lahat yan, that came into after them, sabi na, not so much as one of them remain. Kung tatagalogin ko ito, mga kapatid, kahit isa walang natira sa kanila. Buhay lahat, namatay. Amen! Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon? So, the water is the picture of death. And God, mga kapatid, tingnan nyo yung Diyos, mga kapatid. God opened the way into death. Ang kamatayan ang kinatatakutan ng lahat ng tao. Kahit sino. Kung sabihin, hindi ako natakot sa kamatayan, hindi mo alam ang impyerno. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Tayo pong lahat. Ang Diyos, ang ginawa ng Diyos dito, mga kapatid, the way, kung ano yung way na yon na meron ang Diyos sa atin, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. Anong gusto ng Diyos dito? Nung nakita niya yung mga anak niya, di ba, naharangan ng tubig na to, ang gusto niya ay dumaan sa kamatayan ng lahat ng tao. Dumaan sa lahat ng kamatayan. Kaya walang taong hindi namamatay. Lahat mamamatay. Amen. Yun ang gusto ng Diyos, dumaan. Pero God has made a way into death. Made a way. Opened the way into death. When Jesus Christ came, He opened the way into death. He died for our sins. And we died
in Him. Amen. Ay tayo kay Kristo. Our old man died with Him, crucified with Him, and we live to God. Yan ang buhay natin ngayon, mga kapatid. Ba't tayo matutuhan yan, mga kapatid? Amen. Ba't tayo malukot? Ba't tayo, nakalaya ka na. Amen. So yung Death, burial, and resurrection. That's why in baptism, there is immersion. The immersion from water in water, di ba? Baptism, immersion in water. Yung ilubog ka at hindi kong nabong simbolo yun na tayo ay totally malaya na to. Nangyari na to sa atin. The water. The death. Kaya tayo, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Masabi, bakit namamatay yun? Yung namatay kay Kristo, sabi ng Panginoon, they are not dead. They are more than alive than us. Than you know. They are more than alive than you know. Alam mo, ikaw ang buhay ngayon, siya ang patay. Nandun siya, hindi. Tayo. O siya ang mas buhay kaysa sa atin. Hindi tayo ang umiiyak. Nandun siya. Hindi. Siya ang umiiyak para sa atin. Bakit? Doon, walang galit, walang puot na nagpapahirap sa buhay mo, walang stress, walang anxiety, walang pagtanda, walang sakit, walang karamdaman, walang pagkainip, walang pagkaantok, lahat ng buhay. Masaya. You're more than alive we do. Tayo kasi sanay na tayo, mga kapatid, na tayo kahit may sakit, kahit may tumatanda ka, pero basta ako buhay, okay lang ako dito. Yan ang alam mo. Satisfied na tayo doon. Pero ang Diyos may inihanda sa atin na mas higit kaysa sa buhay. Sabi ng Panginoon, ang buhay dito, hindi mo kaya ikumpara doon sa buhay na bibigay sa ng Panginoon. Hindi kaya ikumpara. Kaya sabihin mo, pinakamayaman kayo sa mundo, mga kapatid, hindi kaya ikumpara. Bakit? Kasi ang ama mo doon, yung may-ari ng lahat. Dito, ang ama mo dito, yung may-ari lang ng paso. Ano yung ibig sabihin? Di ba, mga kapatid? Kung hindi magsisikap, hindi yayaman. Amen? Amen. Everybody say amen. Amen. Even, makinig tayo, mga kapatid. Ang sagot, yung temptation, may sinabi ang Panginoon, di ba, sa, nandito ba yun? Yung, no temptation has overtaken you, such as common to men. But God is faithful, that He will not allow. Yan. First Corinthians, yan. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Makinig tayo, mga kapatid. Akala natin, ito yung temptation, yung solusyon, hahanapin sa labas, o hahanapin natin doon saan. No? Sabi dito, mga kapatid, with the temptation. With the temptation will also make the way of escape. Sino dito sanay sa province? Nakakita na po ba kayo ng halaman, mga kapatid, na yung nakakalason? Nakakalason yung pag nahiko mo o makakatika, ganyan. Tapos yung ano nun, yung dumot nun. O kung ugat, man yan. Pero yung iba sa ugat, pero yung ibang gamot nun, katabi lang. Katabi lang ang tanim. Ano magkatabi? Hindi mo hanapin sa iba na hindi ang sagot eh. Just like David. Si Goliath ang kalaban niya. Ang ginamit niya pang-taga ng ulo ni David, malaking ulo ni David. Sorry. In Jesus' name. Si David, pinatay si Goliath. Tama. Amen. Ang ginamit ni David, napatay na pabagsak niya si David, si Goliath. Tama? Yan. Pastor, ano na yan?
I'm dead to sin. Si David, pinatay si Goliath. Napabagsak niya si Goliath. Amen? Pero ang ginamit niya, para talagang, kasi minsan, katulad ng ahas. Nakita na kayo ng ahas, dulo yung ulo, pero sumasayaw pa mga kapatid. Nakita na, tagal na, bagsak ng ulo na, pero sumasayaw pa mga kapatid yung ahas. May mga ahas eh. Sila na nga yung mali, mga kapatid sila pag galit eh. Ganun eh. May hugot yun. Sila na mali, sila pa yung bumasa yung mga kapatid eh. Oh. Si David, ang ginamit niya, mismo yung sword ni Goliath, ang pinangpugot ng ulo niya. Kasi sa panahon ng mga kapatid, para malaman mo talagang nanalo ka, hindi pabagsakin lang. Kailangan mong tapakan ng ulo niya. Yung tagain ng ulo niya, tapakan mo siya. Taas mo ng ulo. Yan, ito na. Laban, tagal. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa krus. Si Satanas. Siya ang tumuklaw ng sako ni Jesus Christ. Ang Panginoon naman ang dumugo ng ulo ni Satanas. Amen. Amen. Jesus Christ died on the cross. Through death, He conquered death. Ang kalaban, kamatayan. The last enemy will be death. His last enemy is death. And how He conquered death is by dying. Amen. Amen. Kamatayan din ang ginamit ng Panginoon para daigin si Satanas na may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ngayon, kung na kay Kristo ka, wala nang demon yung tatawag sa'yo na, halika na rito. Tatawagin na kita sa kamatayan. Hindi. Bakit? Ang susi nasa kamay na ng Panginoon. Amen. Hindi ka makamatay. Hindi alaw ng Panginoon Yesu Cristo. Wala nang pag-aari si Satanas. Doon na. Amen. Amen! That's how what it happened. Alapakan po na muna natin ito. He destroyed death through death. Kaya sabi ko, with the temptation, nandun din sa temptation. Kaya nandun lang yung salita ng Diyos. So, naalala ko lang kasi ito mga kapatid. Ang ikinamatay ng tao ay ang tree of good and evil. Ang solusyon nasa kabila. The tree of life. Katabi lang. Naroon din. Huwag kang lalayo. Kasi pag lumayo ka, masisilat ka din sa tanas. Pag nandito ka, lumayo lang. Kaya ang sagot, nasa tabi mo lang. Ang kaligtasan, nasa bibig mo lang. Nasa dila mo lang. Amen. Yeah? If you confess with your mouth that Jesus Christ that is the Lord and God raised Him from the dead, you shall be saved. Nasa bibig mo lang. Di mo kailangan hanapin ang kaligtasan mo. Nandun ang pananampalataya. Nandun sa bibig mo. Believe. You just trust in the Lord and believe. Hindi kailangan ko anong gagawin mo. Ang ganito sumalangin, magpapakabuti. Hindi, you cannot do it. It is in the scriptures. Okay, tuloy natin ang basa. So dito, verse 28, mga kapatid. Isa na yan, verse 28, nandiyan na po ba? 28. Bakit ito 28? 29. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. Ano po ba? Okay. Okay, sundan niyo nga po. Sa yung karugtong yan. Wala. Sige. May karugtong po ba? Ayun. So the Lord saved Israel that day out of the hand of Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Thus Israel saw the great work which the Lord has done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. So dito, pansinin niyo dito mga kapatid. So the Lord saved Israel on that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Dito tayo mga kapatid.
Paano tayo niligtas ng Diyos sa demonyo? Hawak tayo ng demonyo. Dati. Amen? Ang sabi niya, niligtas tayo mula sa kamay ng demonyo. Ginanon tayo ng Panginoon. Yun sa kamay ng demonyo. Akin yan. Anak ko yan. Kinuha tayo. Wala na tayo. Kinuha tayo. Pero ang piling natin, naroon pa rin tayo. That's a lie. Brought you out. We are washed. We are redeemed by the blood of Jesus. You are a new creation. Amen. Nililis ka na. Wala ka na doon. You are brought. Sino yung enemy dito? Makinig tayo mga kapatid. Yung enemy na nalubog. Tinabunan ng tubig. Ang enemy natin ngayon, ang kasalanan. Lahat ng kasalanan. Kaya nasabi dito mga kapatid, Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Hindi tayo mga kapatid. Ito yung dagat. Nandito sila. Ano? So, ginawang highway ito. Dito sila tumawid. Pumunta sila sa kabila. Okay po, pumunta dito sa kabila. And then, ano ginawa ng Panginoon? Ito, pader to eh. Pader ng dagat. Ito, pader ng tubig. Pero nung lumubog sila mga kapatid, alam niyo kung ginawa ng Panginoon? Papunta dito yung anak ng Diyos. Pero yung mga chariot, yung mga pharaoh, saan papunta? Dito. Tinabunan, pero dito dinala. Saan? Sa seashore. Hindi dito sa seashore, ha? Dito sa kabila. Kaya natatanong nila, ayun, lahat, patay. Walang nabuhay. Amen. Yung away ng Diyos, naroon yung kasalanan, patay na! You are dead to sin. Wala nang aming sin. At kung mayroon man yan, that's your emotion. That's your feelings. You are dead to sin. Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed in the Lord and His servant Moses. Dito, Egyptians dead on the seashore. Doon nila makita. Ito ang gusto makita natin. Ito ang gusto makita ng Diyos sa atin. Ipakita na yung kasalanan mo naroon na sa krus. Naroon na. Inilibig na kasama ni Kristo yung pulman mo. Tanawin mo na lang patay mo. Malayo ko na. So, ilakad mo ngayon because you are done in Christ. You are a new creation. You live a new life in Christ. Amen. You count reckon. That is, kaya yung kaninang record na sinasabi natin, ito yung record, nire-record natin sa, patay na, kasalanan lang. Yung makita natin. Everyone say amen. Meaning to say, kaya nga yung single, balikan ng single, yung single, no single sin. So, sino yung nilubog, sino yung natabunan dito? Yung kaaway. Sa panahon natin, ibig sabihin dito, sinasabi dito, no single sin of your life in your entire life remain alive. It's all dead. You are forgiven. You are now the righteousness of God in Christ. Amen. Kaya kaya sabihin mo, ito, ganito pa ka rin. That's your emotion. Because a lie, you're believing a lie. Because a lie is not based on the truth. Based on the truth, kaya sabihin mo, nandiyan yan, iiral yan mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able. God is faithful. God is faithful. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Tayo po lahat, ito mo mga kapatid. Glory to Jesus. So every time may uprising doon sa katawan natin mga kapatid, remind yourself who you are in Christ. Who you are. Dead. You are dead in Christ. Praise God. Hallelujah. Tayo po tumako sa ating pag-uwi nyo. Alalahanin natin mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Panginoon.
Kaya ito, ginagawa natin, hindi ito natin ginagawa yung communion na basta sinusunod lang natin. Kasi ito, kala-kala nito eh. Yung nagpo-communion, every Sunday, hindi natin ito ginagawa. Pero mga kapatid, amen po ba? Ginagawa natin ito, ayon doon. In line doon sa sinabi ng Panginoon. You are healed by His stripes. Surely He has borne our grief and carried our sorrows. He was wounded for our iniquity. He was crushed for our transgression. The chastisement for peace fell on Him, that by His stripes we are healed. So every time we partake communion, we are receiving healing, we are receiving life, we are receiving good health. Kaya nga, ito sinabi ng Panginoon, yung dugo, sabi ng Panginoon sa dugo. Sabi niya, this cup is the blood of the New Testament, shed for many for the remission of sins. So may purpose yung dugo. Pero yung tinapay, sabi ng Panginoon, this is my body. Walang sinabing reason. Sabi niya, this is my body. Broken for you. Alam mo yung isa ng broken for you? Sabihin mo, kung ano gusto mo. Kung ano maramdaman mo, sabihin mo sa Panginoon. Because you're receiving help. You're receiving life as you partake the communion. This body represents the bread represents the body of our Lord Jesus Christ. The body of Jesus Christ is healthy. He was never sick. He was never tired. But on the cross, He became sick. He became tired. He became weak. Because He took your place. He became His place. He took your weakness. He took your sickness. He took your disease. That by His stripes, you, and you, every one of us, be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Bless me po, Lord. Ang aming communion as we partake this Holy Communion, Panginoon. The bread and the cup. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Alalahanin natin mga kapatid. Ano man po pinagdadaanan natin ngayon, sabi ng Panginoon, hindi kita bibigyan ng anumang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Because God is faithful. Even though we are not faithful, but God is faithful. And He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will also make a way of escape. At yan ay ginawa na ng Panginoon. The way of escape through the death, through His finished work at the cross. He made a way for you and me. A way of life. A way of life. Through Jesus Christ. Not the life of this world, but the life in Christ Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Lord, hallelujah. I can feel the Spirit right now flowing from within. From within now. From within. And flowing within. Flowing from within. Going out. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let it flow, Lord. Continuously flow, Lord. Your life. Your life. Let it flow. Continuously, Lord. Never-ending flowing, Lord. Your clean life, Lord. Hallelujah. Your healing life, Lord. The resurrection power flows right now. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, as we partake this communion, Lord, we partake this by faith, Lord. We believe, Lord, that we are receiving your life. We are receiving your help. We are receiving your energy, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Because health
is our divine portion. By your stripes, we receive all the sickness of our body in your body at the cross. Lord, I see my sickness. I see my weakness. I see my lack in your body at the cross, Lord. But by your stripes, I am healed. Every organ, every cell, every faculty in my memory is renewed like eagles by your stripes. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's all partake. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Now this cup. Thank you, Jesus, for the blood that was shed on the cross. Thank you, Lord, because of your blood, all our sins remitted in our entire life, past, present, and future. Because of your blood, we are washed, cleansed, whiter than snow. Thank you, Jesus. Your blood is greater than the blood of Abel. Thank you for your blood. Without shedding of blood, of your blood, there's no remission of sins. Thank you, Jesus, because your blood was shed on the cross. And because your blood is shed, we are now the righteousness of God in Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are healed, completely healed. We are completely and totally forgiven of all our sins. And we are highly favored. We are greatly blessed, deeply loved. Thank you, Jesus. Now and forever. In Jesus' name, sabay-sabay po natin inumin ito.